Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng kwapaw. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay cake flour 150 grams, all-purpose flour 100 grams, baking powder 1 and 1/2 tablespoon, asin 1 teaspoon, itlog 1 piraso, asukal 100 grams, mantika 1/4 cup, fresh milk 1/2 cup, tubig 1/2 cup, at yeast na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang fresh milk, mantika, baking powder, asukal, asin, yeast, itlog, all-purpose flour at cake flour. Pagkatapos ay atin nang haluin hanggang sa matunaw na ang ating asin. Atin namang ilagay ang tubig. Haluin na natin ito ng haluin hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito at saka para na rin po malesen yung mga buo-buo. At kapag medyo smooth na po siya at kaunti na lang po ang mga buo-buo, ay atin na po itong ilagay sa ating mixer. Buksan lamang po natin ang ating mixer habang ginagawa ito para po mas mapino pa po, matanggal po ang mga buo-buo at higit sa lahat ay tuluyan na po siyang maging smooth. Ito na po ang kanyang itsura na smooth na po talaga siya, wala na pong mga buo-buo. Kaya naman, ngayon ay atin na siyang haluin ng kaunti just to make sure lamang po. At syempre atin lang pong i-ready ang ating molde na may mga paper cup. Yan. Atin lang po siyang haluin. Ang ganda na po niya. Next naman ay atin na po itong ilalagay. Ang gamit lang po namin dito is isang scoop lamang po. Pero nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Tapos, po, kibali gawin lang po natin ito hanggang sa matapos na po tayo sa paglalagay. Or pwede rin naman po kayong magdadag ng kaunti based na rin po sa costing nyo or sa kung magkano nyo po siya ibebenta. Yan. Ito na po ang kanyang itsura. At ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng ating pork asado. Ganito lang po ang dami na aming nilalagay. Usually po mga nasa 1 tablespoon or mga nasa half tablespoon lamang po ang aming nilalagay dito. Pero kung gusto niyo naman pong malaman kung paano po ito ginawa, ground pork 1/4 kilo, bawang 2 piraso, sibuyas 1/2, black pepper 1/2 teaspoon, asukal 30 grams, toyo soy sauce 1/4 cup, magic sarap 1, vinegar 2 teaspoon, dahon ng laurel 2 piraso, at yung magic sarap po ay 1 teaspoon. At eto na po siya, complete na po ang ating nilagay. Kaya naman po, ready na nga po ito para i-steam natin. Atin na po siyang ilagay at kapag inilagay po natin ito sa ating steamer, ay kailangan po kumukulo na po agad ang tubig nito. Yan. At just to make sure lamang po na please, sana po ay walang singaw ang ating steamer. Yan. Atin na po siyang ayusin. Atin na po siyang i-steam at ang steam time nga po pala nito ay 15 minutes at yung apoy po niya ay high heat. After 15 minutes ay luto na po ang ating kwapaw. Yan. Ito na po ang ating finished product, mga ka-bakers, na sobrang sarap po talaga niya. Wag niyo na po ako itanong kung ilan po ang aking nakain dahil sobrang sarap po talaga nito at malinamnam po talaga siya. So anyway, atin na po itong ayusin ng kaunti. At eto na po siya. Ayan, napaka-stunning, beautiful, at higit sa lahat ay talaga namang malinamnam. O di po ba, swak na nga po talaga ito. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin mga ka-bakers? Gawin nyo na din. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa. At eto na po ang ating food for the soul ngayon. Dalawa, mga taga-Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen mga ka-bakers! Sa Panginoong Hesus ang pagpupuri magpakailanpaman. Kaya naman, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless.